Alam po ba ninyo kung sino-sino yung miyembro ng small committee na binabanggit ninyo? Sa House of Representatives po. Opo. Yes po. Ang chairman po nun is si Congressman Saldico, tapos senior vice chairman ng Committee on Appropriations, majority leader of the 19th Congress, and minority leader of the 19th Congress, Your Honor. Sino po yung vice chair ng appropriations? Senior vice chair si Congresswoman Stella Lusquimbo po. Sino po yung majority leader? Congressman Manix Dalipe po, Your Honor. Minority leader? Congressman Nonoy Libanan po, Your Honor. Sa mga tweet, silang apat po ang nagko-compose ng small committee. Ito na mga kababayan, pinangalanan na po ni Congressman Toby Chanco itong mga apat na congressman na sangkot dito sa small committee. No, matatandaan natin na nung nakarang hearing doon sa lower house na hindi po pinayagan na i-present ni Congressman Toby Chanco itong kanyang dalang USB mga kababayan at nakipagtalakan pa po yun si Congressman Janet Garin, no, at pinigilan po siyang ipakita nga yung laman ng USB mga kababayan. At dito po sa Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw ay nandito si Congressman Toby Chanco para mag-testify doon sa kanyang mga nalalaman patungkol doon sa mga budget insertion mga kababayan na ginawa noong 2025 budget. Ayan, panoorin po natin itong hearing ngayon mga kababayan dito po sa Senate Blue Ribbon Committee kasama po si Congressman Toby Chanco. Hindi nagdag or binawas, Your Honor, at makikita yung natirang pondo. Ang problema po doon sa small committee, wala pong yun. Di ba po, nung unang araw namin ng budget briefing, nandun po si Sec Mina, nandun po si Yusek Cathy, hiningi ko na po yung report ng small committee. Kasi po, di ba, sa rules po natin sa House of Representatives, Section 39, kung di ako nagkakamali, pero baka mali ako, nakasulat po doon na after 7 days after maipasa ang isang batas, or 15 days pagkatapos mag-end ng session, dapat po i-file sa archives lahat ng reports tungkol sa isang House bill. So una po ako nagpahanap sa aking staff, Your Honor, ng records doon sa archives, wala pong mahanap. Kaya nung first day ng budget briefing, hiningi ko po. Wala din sila, hanggang ngayon, wala po silang binibigay. So ibig sabihin, sabi ko, kung walang record yan, ang siguradong nakakaalam po niyan, Your Honor, is si Congressman Saldico. Bago po tayo magpatuloy, let me acknowledge the presence of Senator Sherwin Gatchalian. Wala po kayong nakita sa archive o ayaw po nilang ipakita? Hindi po, kasi yung archives, alam niyo naman po, Your Honor, yung archives natin sa House of Representatives, napakagaling po nun. Kahit yung deliberations ng 1987 Constitution, hanapin niyo po doon. Lahat, transcript, journal, kompleto po yun. Yun, wala talaga. At noong tinanong ko po, noon, yung COMSEC, hindi po sila makasagot kung nasaan. Ang sabi ko nga, pa-email na lang sa akin, ang tagal na po noon, hindi in-email, so wala po talaga yun. At imposible naman na walang nakakaalam nun. Alam po ninyo, meron po nga tayong tuntunin sa House of Representatives kahit na po yung kopya ng enrolled bill. May 3 kopya po dapat na nandun po dapat sa opisina ng Secretary General. Sinubukan ko rin po sanang manghiram nun kung meron pero hindi rin po nila naipakikita. Pero ganito po. So ayaw po nila talagang payagan na maimbita si Representative Saldico. Meron pang pagkakataon na kahit paano nakita nyo rin po kung sino talaga ang may kagagawan ng mga insertions doon sa BICAM. Hindi po, ang ginawa ko po, Your Honor, is nag-research na po ako kung sino po yung gumawa ng insertions. Paano po kayo nag-research? Ganito po, mahaba po yung history niyan, Your Honor. To be very blunt about it, di ba po, nung nabawasan ng flagship projects yung Pangulo, nung nakita niya po doon sa Sagaan na nawala yung kanyang malalaking proyekto, yung flagship projects ng gobyerno, naghanap na po siya kung saan napunta yon. So wala po ako nung unang meeting, pero I think nagkaroon ng meeting, ang dinig ko noong January, tinanong po yung Senate President, si Senate President Escudero at tinanong po si Speaker Martin Romualdez, hiningi yung listahan noong mga insertions doon sa budget. Ang pagkaalam ko, ulitin ko, wala po ako nung unang meeting, si Senate President Escudero, binigay po yung listahan ng Senate amendments, no? Doon 3 days after the meeting. Nung tinawag po ako sa pagpupulong noong March 24, nalaman ko po na wala pang binibigay yung House of Representatives at that time, in March 24. Kaya po ako nasama sa meeting na yon is para hingin na sa House of Representatives yung listahan noong mga insertions.
ng House of Representatives naman. So kaya lang po ako napasok dun sa usapan na yon noong March 24. March 24, 2025 was the first meeting. So dahil nga po sa paghahangad ninyo na malaman kung ano-ano yung mga insertions, kanino napunta at sino yung may kagagawan, paano po nyo eventually nalaman kung talagang nalaman ninyo? Hindi, ganito po, Your Honor. So March 24, paglabas ko doon, kasi nagmamadali na nun si Secretary Bonoan eh. Kasi ang worry niya po noon, March 29, mag-election ban po, di ba? So hindi maa-award, hindi mapapagawa yung projects. At pag hindi po napagawa yung projects, apektado po yung buong ekonomiya natin, di ba po? So paglabas ko, tinawagan ko po si Congressman J.J. Suarez. Kasi sabi sa akin doon sa meeting na yon na since wala na si Saldi ko, ang kumakausap na lang sa mga department secretaries ay si Congressman J.J. Suarez. So ang ginawa ko po, Your Honor, tinawagan ko siya, hiningi ko po yung listahan ng insertions. Pero nagtagal po bago po nila naibigay sa akin. I think 3 batches bago po nila naibigay sa akin yung kompletong listahan po nung sa House of Representatives. Sa mga po ay kinausap nyo si Congressman J.J. Suarez, nagbigay naman po ba siya ng impormasyon na inyong hinihingi? Tinawagan ko po. Nung una, nagpabigay siya ng hard copy. Sabi ko, paano ko naman hahanapin to? Hard copy. Pero nagtagal eh. Checking ko lang po kung anong date niya binigay. Basta hindi ka agad. Tapos, ang nangyari po noon, binigay rin in 3 tranches. Una, nagbigay ng isang batch. Pangalawa, nagbigay ng isang batch. Tapos yung isang batch na tagalan. So sabi ko, hindi ko po ma-check at hindi ko masasubmit sa executive branch kung hindi kompleto. So later on, napilitan namin silang ibigay yung kompletong listahan, Your Honor. Ano po ang nakita ninyo nung ibigay nila ang kompletong listahan sa inyo? Hindi, ginawa ko lang, Your Honor, is pinagkumpara ko po yung di ba po, admittedly, lahat naman po kaming congressman, pag nakita yung NEP, ang natural na tendency naman hihingi ng extra para sa aming distrito. Okay? So susulat po kami. At least ako, sumusulat ako. So siyempre, nung binigay sa akin yung listahan, ang unang naisip ko noon, ang una ko pong naisip is, kung ikaw, congressman, hihingi ka para doon sa distrito mo. Hindi ka naman hihingi para sa ibang distrito. So minatch-match ko po yung data. Ang haba doon, hindi ko alam kung gaano karami. Ang una kong ginawa, kasi wala naman nakasulat na congressman doon. Ang nakasulat yung district. So para malaman ko yung congressman, hihingi ko po kay Yusek Kathy. Pinadala ko sa kanya yung file, and she can confirm this. She is here. Sabi ko, Yusek, paki-isa-isa mo nga. Lagyan mo kung sino yung congressman kasi gusto ko i-compare yung proponent tsaka yung congressional district. Kung congressional district, hindi ko naman kabisado kung sino yung congressman doon eh. So ang sabi ko sa kanya, pakilagay mo yung pangalan ng congressman. So binalik niya po sa akin. Pagkatapos noon, sabi ko po kay Congressman Suarez, ikaw naman, ilagay mo yung pangalan ng proponent. Sabi niya, bakit kailangan yung proponent? Kailangan siyempre malaman kung sino yung nag-request. So later on, matagal, hanggang nung sinabi ko, walang gagalaw dito, hindi ko mapepresent ito. Kasi pinapaayos sa akin eh. Siyempre gusto ko, pag pinisenta ko po, dahil ako magpipresenta nun, kailangan kompleto yung data. So sabi ko, hindi ko masisimulan yung presentation kung hindi nyo ibibigay kung sino yung proponent. So later on, naibigay din. Wala lang yung telepono ko sa akin, Your Honor. Hindi ko ma-check na andun. Sa makatwid, naibigay naman sa iyo ni Yusek Cathy Cabral kung ano-anong mga distrito yon. Yes po, Your Honor. At naibigay naman sa iyo ni Congressman J.J. Suarez kung sino yung proponents doon sa mga distrito. Yes, pero nagtagal po. Nagtagal. Kaya ngayon po, pwede ba niyong sabihin sa amin kung ano ang napansin ninyo? Kung ang pag-uusapan ay yung mga distrito at yung mga proponents na nagbigay o naglagay doon sa mga distrito na yon. Ano yung unusual na napansin ninyo kung meron man? Hindi, Your Honor, ang una ko pong ginawa, siyempre ako po yung magpepresenta. Ayoko naman na ako magpepresenta tapos mali pala yung data na pipresenta ko. So ang una ko pong chinek, Your Honor, is yung... Kasi di ba sa BICAM, may nadagdag naman talaga po doon sa navotas. Okay? Yun nga, ini-issue sa akin, insertion yun. Hindi ako makakapag-insert, Your Honor. Kasi ako po ay hindi membro ng BICAM. So pwede lang po ako mag-request kung ano man yung pumasok doon sa BICAM, yun amyenda na pinayagan ng BICAM. Okay? Opo. So, para hindi ako mapahiya, ang una kong chinek is kung tama yung pumasok Sa o inyong nadagdag. distrito? Hindi, yung sa akin muna. Yun nga po, sa distrito niyo. Kasi alam ko po kung magkano yung nadagdag sa akin sa BICAM. Tumama naman po. Tumama, kasi ang request ko noon is 1.1 o 1.2. Ang pumasok po galing sa House of Representatives na request is 5.2
129 at meron po galing sa Senate na 121 po yata. Pero yung sa Senate is all classrooms po yon. So nung tumama na, sabi ko, since tama yung sa akin na nadagdag doon sa aking NEP, kumpiyansa ako na tama yung records. So ginawa ko po, pinisent ko na po. Ano po yung nakita nyo sa ibang distrito na hindi masyadong, na very unusual? Halimbawa sa dalawang probinsya ng Mindoro. Mindoro Oriental at saka Mindoro Occidental. Because I'm going to take advantage of the presence of the good governor of Mindoro Oriental. Kaya ko lang po tinatanong. With no offense meant, Your Honor, kay Gov. Dolor and to my fellow congressmen, ng district congressmen, ang una ko pong napansin doon is lumobo yung dalawang Mindoro, isang Oriental, isang Occidental. Ang NEP po nila is something between 1.5, sabihin na natin para safe ako, hindi lumampas ng 2.5 yung, but I have the figures, Your Honor, kaya lang para lang mabilis po tayo, Your Honor. Hindi lumampas ng 2.5 yung NEP nila, pero ang GAA po nila is, magkano ba? 20 billion. So, nagulat ako, sabi ko, in fairness doon sa mga district congressmen, Your Honor, hindi po nila kaya gawin yun. Hindi kayang gawin ng regular congressman na magdagdag. Hindi naman po sila miyembro ng Committee on Appropriations. Parehong first-term congressman po yun. So hindi nila kakayanin magdagdag ng ganun kalaki. Kasi ang hirap po, di ba? In my case, nag-request ako 1.2 billion, ang nabigay lang 569. So paano namang itong congressman na to, makakapagdagdag siya ng ganun kalaki? So, sinek ko na po, sino yung naglagay ng mga pondo doon. Sige po. Tapos po, nagulat din ako kasi, siyempre makikita ko doon sa proponent, tsaka doon sa district congressman. Nagulat po ako na, for example, alam ko po kayo dating party list, Your Honor. Pero may dalawang party list po doon, nasa BICAM lang, hindi ko alam yung sa small committee, ay nadagdagan sila ng 2 billion. Anong party list po? Ako Bicol at BHW po. Ang alam ko po, Your Honor, ang party list congressman, ang allocation po yata, kung di ako nagkakamali, but I'm sure you know better, is 100 to 150 million lang. Tama po yun. Kapag kayo po ay party list representative, tuwang-tuwa na po kayo pagka nakakuha kayo ng 170 million. So sinasabi po ninyo, dalawang party list yan, 2 billion po yung nakuha. Sa BICAM po. Sa BICAM. So hindi ko na po na-check, Your Honor, yung kasi one-man team to, ako mismo ano nito eh. So, balikan po natin yung sinabi nyo without any offense meant dun sa representative po dyan sa Mindoro Oriental at saka Mindoro Occidental. Kayo na po ang nagsabi na parang wala naman sila sa kalagayan na manghingi ng ganung kalaki sapagkat hindi naman sila kasing sikat ng isang Toby Chanko. Hindi po. Kung kayo nga po nanghingi ng ganito, kalahati lang ang naibigay. Sabi po nyo kanina, hindi sila lalampas ng at least 2.5B. Pero ano pong nakita ninyo? Naging 20 sa mga tweet. Magkano po yung nadagdag? Sangayon po dun sa inyong nakita. 17, ganyan. Di ba? From sabihin mo 2.5 to 20, di 17.5. Tapos ang isang nakita ko po doon, under proponent, nagulat po ako na yung proponent ng mga dagdag sa distrito na to, under BICAM, is si Congressman Saldico, na 13 billion. Sir, Your Honor, pwede bang i-ano ko lang yung USB na ayaw nila ipakita doon para mas madali kong mapaliwanag? Yun nga po yung gusto namin kung papayag Kasi kayo. mahirap puro kwento eh. Ito, may numero po to. Bigyan natin ng kopya po yung Blue Ribbon Committee. May I direct staff of the Blue Ribbon Committee to please secure the copy from Congressman Tiangco para makita po natin yung binabanggit niya. Sabi niyo parang 17.5 ang nilobo nung budget. Tama po ba yun? Kunin ko lang po yung eksaktong records para sigurado. Kasi parang sinasabi niyo, 2 something lang ang request nung district na yon. And you don't believe na hindi nila kaya yung kasi mga ordinary at mga bagitong congressman. Tama po ba yun? Hindi naman po ordinary, sir. Regular. Yeah. Regular. What I mean to say, sa district ho na yon. Tama po ba? Yes, Your Honor. Ang tanong ko po ngayon, sir,
may naririnig po tayo, ito po yung common lingo ito, yung sinasabing parking fee. Hindi ho kaya nagkaroon ng yung pondo na yon ay pinarada lang dito ng isang congressman na hindi naman taga roon? Ito ang tawag ay parking. Have you heard that, Mr. Chair? Yes, sir. Yes, Your Honor. Nadinig ko na po yun. Pero dalawang term po yan, di ba? Kung matatandaan nyo sa Kongreso, isa yung parking, isa yung sagasa. Could you tell us the difference Di ba yung between parking, Your and sagasa? Honor, yung parking rep, Tiangco, medyo kabisado ko, pero yung sagasa, hindi ko pa, pwede bang ipaliwanag mo yung sagasa? Hindi. Yung parking po, Your Honor, is nakiusap ka dun sa district congressman. Yes. Pumayag yung district congressman. Yung sagasa po, Your Honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo't sa gusto. Mas matindi pala ito. Grabe, ito pala yung mga kababalaghan na ginagawa ng mga congressman dyan sa lower house. Oh, mga kababayan, binuking na po ni Congressman Toby Chanco itong parking at sagasa. No? Ay ito pala yung ginagawa nila. Yung parking pala ay kinakausap nila yung kapwa congressman at maglagay sila doon ng project, mga kababayan, kahit na hindi naman niya yung hindi siya yung proponent, no? Pero nilagyan lang siya ng pera or ng budget. At itong sagasa ay walang magagawa ang congressman dito, no? At lalagyan lang ng budget or pera proyekto itong congressman at wala na siyang magagawa doon, mga kababayan. So yun pala ang ibig sabihin ni Congressman Toby Chanco dito sa sagasa at itong parking na sinasabi nila. Pwede niya i-confirm to kung pareho yung records namin. Tapos, ang total budget is 20,999 million. Tapos, yung Mindoro Oriental DEO, 1,508,583,000. Ang GAA po niya is 20,795,429. So, nagulat ako nung nakita ko yon, Your Honor. Thank you, In Mr. Chair. both provinces, si Representative Saldico ang nakalagay po na proponent. Rep. Hindi, doon po sa ano. Kasi ganito po to. Ito na po yung total. Sabi ko nga, hindi ko makikita kung ano yung sa small committee. Ang nakita ko, nung tinitignan ko po yung kay Saldico, next slide please. Yan, maliit lang eh. Yan po, for example, ito muna, ABRA. Ang proponent is Congressman Saldico. Hindi ko na po linagay yung district congressman, sir, kasi, Your Honor, kasi sabi ko nga, baka naman wala siyang alam, tapos mababash siya ng mababash, di ba po? So, ang nadagdag po to the district of Abra, is, sige, next slide, is 3,400,000,000, Your Honor, hindi ko po mabasa. Kasi 3,400,000,000. 68,345. Ayan po, Your Honor. Okay. Yan po, out of Saldico's insertion. Okay, next slide. Yan na po yung Mindoro. Yung next is Mindoro. Tignan ko lang po dito sa akin. Meron din akong kopya niyan. Grabe, ito na yung laman ng USB, mga kababayan, no? Grabe itong mga pinag-i-insert ni Saldico. Ayan, so maabot po ito ng 13 billion plus, mga kababayan, no? At marami dito mga distrito na mga nakalagay. May Abra, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. Ayan, grabe, mga kababayan. Ngayon lang po ito pinalabas na dito sa Senate Blue Ribbon Committee kasi hindi po pinayagan ito doon sa lower house na ipakita itong laman ng USB. Pero sinabi naman ni Congressman Chanco na nasa 13 billion plus nga itong budget insertion na ginawa, no? Ni Saldico lang po ito, mga kababayan. Sa kanya lang po ito, kay Saldico lang po ito. Wala pa po yung iba. Ayan, for sure, meron pa po yung iba dyan, mga kababayan, na mga pinag-i-insert. I would like to clarify, Your Honor, I will make it clear, hindi po ito district ni Congressman Joe Zubiri. Hindi po. Just to clarify, hindi niya distrito yan. Tapos yan, sunod-sunod na po. Itong Camarines Norte, 550 million. Itong, ano ba yung sumunod? Batangas, 429. Meron pa pala ulit na Mindoro, hindi ko alam bakit nahiwalay ito, baka ibang district ito, 400 million. And then Sarangani, 300. So next slide, pag tinotal niyo po, yan, magbabalanse po yan. 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. And pag tinotal mo yung district, yung subtotal, 13,803,693,000, Your Honor. For the record, ang binabanggit po nating Representative Elizaldico, siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Sa makatwid po, Rep. Toby,
Kung titingnan po natin at pagbabasihan, ito pong nakalap po ninyong impormasyon, lumalabas po na si Rep. Saldico ay siyang proponent ng halos 13.8 billion. Hindi natin malaman kung iti pinarada o sinagasa. Yun po ba ang ating conclusion? Ano po yung ilang congressman dyan, sabi niya hindi amin yan, hindi namin ni-request yan. So, hindi na ako nagtanong kung parada yan or Sagasa. Ang sinasabi ko lang po is, yan po yung nakita ko. Kasi normally, kung kunyari, yan po yung request ko, dapat ako yung proponent. At ako rin po yung congressional district. So pag magkaiba, magtataka kayo bakit eh. So yan mga kababayan, no, pasabog itong sinasabi ngayon ni Congressman Toby Chanco dito po sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayan, so talagang nag-research pa siya mga kababayan dahil hindi nga po hindi binigay sa kanya yung mga reports, no, pati yung hinihingi niyang small committee reports ay hanggang ngayon hindi pa po binigay sa kanya itong kopya na ito mga kababayan. At yung mga insertions na napakalaki mga kababayan, itong kopya niya, itong kay Saldico lang ito mga kababayan, no? Itong maabot ng 13 billion at maraming mga diskreto itong kanyang pinaglalagyan ng mga pondo mga kababayan. At talaga namang nakakagalit, no, itong ginagawa nila na una pa lang si BP Sara ay nagsiwalat na, no, patungkol dito sa budget na 2 tao lang ang gumagawa, si Saldico at si Martin Romualdez nga mga kababayan. At ngayon itong testimonya ni Congressman Saldico ay talagang nagpakatotoo mga kababayan, or magpatotoo dito sa kanyang sinasabi ni BP Sara na talagang pinakaalaman nitong ni Saldico at si House Speaker mga kababayan itong budget ng Kongreso or ng Pilipinas, kasi sila yung gumagawa, no, itong lower house at upper house ang gumagawa ng budget kada taon mga kababayan. At ngayon nga po ay medyo magulo, may alitan, no, sa pagitan ng Malacanang at itong House of Representatives. Nagsagutan po sila patungkol dito nga sa 2026 national budget naman mga kababayan. At ngayon patuloy po ang pag-imbestiga dito sa mga maanomalyang flood control mga kababayan. Pati yung lower house, no, yung kailang Infracom Committee, nagsagawa rin sila ng investigation doon mga kababayan. Pero di ko lang sure, no, parang sarswila lang ata yung ginagawa nila dahil unang-una pa lang gusto nilang imitahan nila Congressman Chanco at ni Congressman Egay Erese, pati na rin si Congressman Ungab, ipatawag itong si Saldico at hindi nga po pinayagan ni Congressman Abante, no, pati itong ibang mga kasamahan nila, sila Janet Jarin at si Tere Ridon, no, mukhang ayaw nila itong ipatawag si Saldico mga kabayan dahil wala daw or hindi daw pwedeng ipatawag maging resource person ng kailang kapwa congressman mga kababayan, no. At lalong-lalo na talagang nais ipaliwanag or nais nila Congressman Chanco na magpaliwanag itong si Saldico dito sa kanyang mga in-insert na hindi po bero itong halaga mga kababayan, 13 billion plus itong pera na halaga nitong in-insert niya. Siya lang dito mga kababayan, no, pangalan lang po niya ang proponent dito, no. Wala pa po yung iba nitong mga kasamahan dito sa small committee mga kababayan at doon sa BICAM, no, sa mga kasama nila dito sa bicameral committee. At itong si Tere Ridon, sinabi na gusto daw ilihis ni Congressman Toby Chanco itong investigation nila sa flood control anomalies mga kababayan. Wala daw kinalaman yung budget insertion dito sa mga flood control corruption. Yun po yung sabi ni Tere Ridon. At mukhang di ko alam, nagmaang-maangan ata itong si Congressman Ridon mga kababayan. Congressman naman siya at alam niya yung proseso na dito po magumpisa sa budget mga kababayan, no, sa mga in-insert nila itong mga katiwalian. Ayan, ito po yung malaking isda, no, itong mga proponent o sino yung proponent dito po ang pinakamalaking kababalagan. Dito po nangyari ang pinakamalaking krimen, no, ang malaking nakawan ng budget. Yung mga DPWH officials at itong mga kontraktor ay mga pawang ano lang po sila mga kababayan, no, parang tawag dito yung mga maliliit lang po sila. Ito po talaga yung proponent, yung mga congressman.
at senador, sila yung malaking isda dito. Sila yung dapat malaking or may malaking kasalanan. Sila yung mas may malaking pananagutan dito, no? Patungkol dito sa mga budget na nawawala, no? Bilyon-bilyon po ito, mga kawayan, hindi po biro, no? Itong mga halagang ito. Samantalang napakaraming mga Pilipinong nagutom. Napakaraming Pilipinong walang bahay, natulog sa lansangan. Napakaraming Pilipinong napiktuhan sa baha, no? Hindi lang dito sa Metro Manila, pati na rin doon sa mga probinsya na kung saan yung mga flood control project na ginawa ay isang araw pa lang matapos ang baha or during the baha ay wala na, wasak na, mga kababayan. So, yun po ang problema natin dito, yung corruption talaga. At noong una pa lang sinabi ni Pangulong Duterte na itong Kongreso nga ang pinaka-corrupt, mga kababayan, no? Pinaka-matinding magnakaw ng kaba ng bayan. Sinabi po yan ni Pangulong Duterte noon, mga kababayan. At ngayon, ito na naman, bumalik na naman, mga kababayan, itong mga pangyayaring nakawa na naman dito. Ayan, so sa pamamagitan ng mga proyektong ghost project at mga substandard, mga kababayan. So ano pong masasabi nyo dito sa pangatlong araw ng hearing, mga kababayan, dito sa Senate Blue Ribbon Committee? Kasama po dito si Congressman Toby Chanco, no, na nag-testify. Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.